Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi ka-ANP! Again, isang masayang araw ang hatid namin sa inyo dahil ang pag-uusapan po natin ay happy ending. Happy ending dahil ito kaya ay dahil sa huling araw na ng buwan, huling buwan na ng 2024? Pwede. Pwede rin happy ending dahil magtatapos ang taon na halos araw-araw may kainan, kasiyahan dahil sa mga party, wedding events, reunions at marami pang iba. Pwede. Pero may mas exciting pa na ending ang tutukuyin natin. Ano kaya yon? Manalangin po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli matututo kami ng iyong banal na salita na siyang gabay namin sa aming buhay. Buksan mo ang aming mga spiritual na kaisipan para maunawaan namin ang nais mo at kalooban mo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Gusto mo bang malaman ang ending o end destination mo? Hindi po ako si San Pedro o manghuhula. Ako lang po ito, isang simpleng tao na nagmamahal sa Diyos at nagbabasa ng Biblia. Sabi po ni Lord sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Si Lord ang nakakaalam ng beginning and ending ng lahat. At ipinapaalam din niya ito sa atin, even our ending. Alam niyo po ba, ang end destination ng isang taong believer of Christ ay napakaganda. Saang lugar ba ang may pinakamagandang tirhan? Sa the most happiest place on earth? Sa Disneyland, sa Finland, o sa Denmark? Sabi ni Lord, ito ang end destination natin. Revelation 21 verses 10 to 12, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also she had a great and high wall with 12 gates. Ang end destination natin ay sa great city na punong-puno ng lights at liwanag. Wala yan sa mga Christmas lights na napakagaganda na makikita natin ngayong December. Itong city na ito ay napakaliwanag, clear as crystal, walang kahit katiting na dilim. May mga nagtataasang mga walls. Revelation 21 verses 19 to 20. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. At may 12 gates with pearls. Magkano ba ang halaga ng napakalit na perlas? Yung totoong pearl. According to the source, nagre-range po siya ng ang average pearl na $300 to $1,500. Kung sa Pilipinas, around 287 pesos daw. Ang isang maliit na perlas. Meron na ho ba kayong nabiling totoong perlas? Wala yan. Sa great city, Revelation 21:21, the 12 gates were 12 pearls. Each individual gate was of one pearl. E di ang laki ng perlas. One gate, one pearl. Eh ang lawak ng gate, superb. Nai-imagine na ho nyo ba ang ganda ng great city? Ito pa ang karugtong ng verse 21. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. Hindi po pure gold na supermarket dahil wala nang ganun doon sa great city. As in, pure gold. Kung itong singsing ko ay gold, kumikinang konti, doon, it's like a transparent glass. Out of words na ako, mga kapatid. Napakagandang city, ang great city. At yun ang ending sa mga nagmamahal sa Diyos. May famous line nga tayo, sana all, sana makapunta dyan sa great city.
Paano nga ba makapasok sa gate ng great city or holy city sa new heaven and new earth someday? Revelation 21 verses 25 to 26, its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there, and they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. From this verse, makikita po natin kung paano nga ba makakapasok sa great city. Kailangan pala nakasulat ang pangalan natin sa Book of Life. By what means? Kapaskuhan po ngayon, kapatid. Ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Kung maniniwala tayo sa Kanya, na naparito siya para tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon ng ating buhay, tayo ay maliligtas at ang pangalan at ang mga gawa natin ay masusulat sa Book of Life. At habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, iwasan natin ang gumawa ng anything that defiles or causes an abomination or lie. Malinaw po sinasabi ito ng Biblia, Revelation 22 verses 14 to 15, Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. But outside are the dogs, and sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. Ngayong pagtatapos ng taon, maganda pong pagbulay-bulayan natin ang kahalagahan na malaman natin ang ating ending para maging malinaw ang galawan natin sa panibagong taon. If you don't know where you are going, you will end up somewhere else. Mga kapatid, ang ganda po ng end destination natin. Yun ang tingnan natin. Yun ang ultimate purpose natin. Ang makarating sa great ending natin, sa great city. More than the street of pure gold, the pearl gates at precious stones, ang mahalaga doon talaga ay makasama natin si Lord. And we will live there forever and ever. The end. Magtatapos po ako dito sa isi-share ko na insights. Therefore, kung yun ang ending natin, ito ang gagawin natin. While living here on this planet Earth, two things. One, bring people closer to God, making sure that the names of your family members, friends, and people around you are written in the Book of Life. Second, enjoy your life here on this earth. Enjoy the earth, our temporary habitat. But do not love the things of this world. Just enjoy it. Huwag i-pressure ang sarili na magkaroon ng bilyones, ng latest models, ng mga gadgets sa sasakyan, o anumang makakahila sa iyo away from God. As we seek God and glorify His name, ipapa-enjoy naman niya sa atin ang pleasures at anything na magpapasaya sa atin. Just and faithful si Lord to be the finest for His highest glory. Diba, mga kapatid? Tayo po ay manalangin. Ang ganda naman po ng plano mong end destination namin, Panginoon. Salamat po at hangad namin ang makasama ka forever. Sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhan at ngayong December at sa pagsalubong namin sa bagong taon, mangusap ka sa amin. Ayusin mo ang buhay namin. Tulungan mo kaming maintindihan ang layunin namin upang maipasamuhay namin ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kapatid, kung wala pa si Kristo sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mo. Ang buhay na nakay Kristo ang pinakamasarap, ang pinakamasaya at pinakamasagana. Amen and amen. Salamat po sa pagtutok nyo dito sa AANP at your service po. Have a happy and healthy Monday at buong Disyembre sa inyong lahat. Merry Christmas in advance. Salamat po. God bless us all.